Okay. Ngayon mga bata, papangkatin ko kayo sa dalawang pangkat. Sa hanayin na ito ay ang pangkat isa at sa hanayin naman ito ay pangkat pangalawa. Ang inyong gagawin ay meron ako inihandang pinutol-putol na larawan dito. Ang gagawin nyo lamang ay ayusin nyo ito sa tama pagkasunod-sunod. Maliwanag ba mga bata? Opo, Guro! Maaari na kayo magsulat. Bibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto. Kamusta ba kayo mga bata? Opo, Guro! Okay. Maaari na kayo magsimpo. Bali pa na yun. Ngayon mga bata, sa unang pangkat, ano ang inyong nabuong na larawan? Aso! Aso po, Guro. Aso. Sa pangalawang pangkat, ano ang inyong nabuong na larawan? Uwa! Mahusay. Uwak. Mga bata, nakakita na ba kayo ng aso at uwak sa totoong buhay? Opo, Guro! Magaling. Ngayon mga bata, saan natin kadalasan nakikita ang aso? Teacher, yes, I will. Sa bahay ko, Guro. Magaling sa bahay. Saan ka natin kadalasan nakikita ang uwak? Teacher! Yes, Sa kalapatan! magaling sa kababatan. Ngayon mga bata, base sa ginawa ninyong aktibidad, ito ay puntado sa ating tatalakayin ngayong hapon. Ang tatalakayin natin ngayong hapon ay tungkol sa ang aso at ang uwak. Pero bago ang lahat, basahin niyo muna ang ating layunin. Sa pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang naiisa sa mga katangian ng bawat tauhan at nanihahampi ang mga ito. Napakalagaan ang moral na ito at ang may-atay ito sa tunay na buhay. Magkakapulit ang mga mag-aaral ng isang eksena mula sa kwento na may pagkakasunod-sunod. Okay, maraming salamat mga bata. Ngayon mga bata, babasahin ko muna ang kwento at pagkatapos ko, ako naman ang magbabasa. Maliwanag ba mga bata? Opo! Okay, makinig na mabuti. Ang aso at ang uwak. May isang ibong uwak na nakakita ng karne na nakabilad sa araw. Tinangay niya ito at lumipad sa itaas ng isang puno. Sa dulo ng sanga, doon niya sinimulang kainin ang karne. Habang kumakain siya, ay narinig niya ang boses ng isang aso sa ibaba ng puno. Sabi ng aso, sa lahat ng ibon, ang uwak ang pinakamaganda. Walang katulad. Dahil sa sinabi ng aso, natuwa ang uwak at binuksan ang bibig para magpasalamat. Ang nangyari, nalaglag ang karne mula sa kanyang bibig. Nahulog ito sa lupa at agad sinugaban ng aso. Wala nang nagawa ang uwak, kundi tingnan ang aso na kinain ang nahulog niyang karne. Kaya magmula noon, hindi na muling nagpalinlang ang uwak sa aso. Mga bata, kayo naman ang magbasa ng kwento. Ang aso at ang uwak. May isang ibong uwak na nakakita ng karne na nakabilad sa araw.
Yes, Angel, may idea ka? Hindi, teacher, dahil ang aso ay palagi kumakain ng kanin. Okay. Mali ang ginawa ng aso dahil nanlinlang siya. Ngayon mga bata, kung ikaw ang uwak, ano naman ang iyong gagawin para makaiwas sa paglinlang? Ay, teacher, Yes, Irene. kung ako ang uwak, teacher, ang gagawin ko para hindi malindan ay hindi agad maniwala sa sinabi ng iba. Okay, magaling. Bigyan natin natin makapalakpak si Irene. Ngayon mga bata, mayroon tayong aktibidad na gagawin. Ang aktibidad na ito ay tinatawag na Venn diagram. Basahin ang kung ano ang Venn diagram. Ang Venn diagram, ito ay ginagamit sa paghahambing ng mga katangian ng dalawang paksa upang makita ang pagkakatulad at kakaiba nito. Ngayon mga bata, papangkatin ko kayo sa dalawang pangkat. Dito ang unang pangkat at dito naman ang pangalawang pangkat. Ang inyong gagawin ay basahin ang panuto mga bata. Punan ang Venn diagram na ito para ipakita ang pagkakaiba at pagkakatulad ng dalawang tauhan. Maraming salamat. Ibibigyan ko lamang kayo ng 2 minuto. Okay, so sa unang pangkat. At ito naman ang pangalawang pangkat. At pagkatapos, pumili ng isang representante bawat pangkat. Tapos na ba kayo mga bata? Opo. Ito sa harapan. Okay, so ano pangkat? Sino ang inyong representante? Yes, Elsie po. Magandang hapon po sa lahat. Magandang po sa iyo, Guro. Magandang hapon. Ito po ang aming nagawang aktibidad. Ang katangian ng uwak, Guro, ay mapagtiwala, madaling maniwala, matuto sa karanasan, at ang katangian ng aso, Guro, ay mapanlinlang, mapaghusga. At ang kanilang pagkakatulad, Guro, ay pareho silang hayop at tulad po. okay, magaling. Sa pangalawang pangkat, sino ang inyong representante? Magandang ka. So, ito po ang unang pangkat. Ikalawang pangkat. So, sa uwak ay mapagtiwala at magaling mapagtiwala sa aso. Sa aso naman ay mapalinlang at mapanghusga. So, ang pareho nila ay pareho lang kayo. Okay, magaling. Ngayon, itatawag mo ang inyong mga sagot. Ang aso ay mapalinlang, mapanghusga at ang uwak ay mapagtiwala, madaling maniwala, matutusak, karanasan at ang kanilang pagkakatulad ay parehong hayop. Magaling. Okay, bibigyan ko ng 5 puntos ang pangkat. Una. Dito naman sa pangkat pangalawa, tama din ang inyong mga sagot. Bibigyan din kayo ng 10. 5 puntos. Okay, mga bata, dahil tama lahat ang inyong mga sagot, bigyan niya ang sigabong palakpak ang inyong mga sarili. Ngayon mga bata, naiintindihan niyo ba ang ating paksang tinatapay ngayong hapon? Opo.
Yes, Elsie. Ang mga tauhan sa pito guro ay sina uwak at aso. Magaling ang taon sa kwento ay si Uwak at ang aso. Sa pangalawang katanungan mga bata, ano ang kahalagahan ng pagiging maingat at hindi basta-basta pagtitiwala sa iba? Yes, Irene. Ang kahalagahan ng pagiging maingat ang hindi basta. Ang kahalagahan ng pagiging maingat po guro ay para hindi tayo mapahamak or hindi tayo Okay, magaling! Ang pagiging maingat at hindi basta-basta magtitiwala sa iba ay mahalaga upang makaiwas tayo sa kapahamakan at hindi tayo malinlang ng iba. Ngayon mga bata, papakatin ko ulit kayo sa dalawang pangkat. Meron naman tayong aktibidad. Ito ang unang pangkat at ito naman ang pangalawang pangkat. Ang aktibidad na ito ay tinatawag na storyboard. Alamin mo natin kung ano ang storyboard. Basahin mga bata. Storyboard. Ginagamit ito upang ipakita ang mahalagang pangyayari sa kwento. Iguguhit ang mahalagang pangyayari sa habang inihanda ayon sa wasong pagkasunod-sunod na pangyayari. Sa bawat kahon, gumuhit ng larawan na nagpapakita ng mga pangyayari sa kwento na may pagkakasunod-sunod. Sa ilalim ng bawat larawan, isulat ang paliwanag ng pangyayari ayon sa inyong binigay na mga senaryo. Narito mga bata. Ito ang pangkat una. At ito naman ang pangkat dalawa. Tapos na ba kayo mga bata? Sa unang pangkat, sino ang iyong representante? Yes, Elsie. po. Magandang hapon sa ating lahat. Lalo po sa iyo, guro. Ito po ang aming nabuo. Ang unang pangyayari dito, guro, ay ang uwak ay nakagita ng karne. Nagita ng uwak ang karne na nakagiyari sa araw. Sa pangalawang pangyayari, guro, ang aso ay nakita niya ang uwak na may dalang kanin. Sa ikatlong pangyayari, guro, sinabihan ng aso ang uwak sa lahat ng ibon, ang uwak ang pinakamaganda ibon na walang katulad. Ang Okay, magaling. Bigyan natin ng 10 palakpak ang unang pangkat. Okay, sa pangalawang pangkat. Yes, Indel. Magandang gabi sa lahat. Dito sa larawan ay sa kuwakan karne at karne. So, paliwanag nakita ng kuwak ang karne at sa isipang karne. So, sa ikalawang larawan naman ay ito ay isang aso. Nakita ng aso ang kuwak na may dalang karne. Sa ikatlong larawan, ito ay isang kuwak at aso. So, narinig ng kuwak ang aso. Sa ika-apat na larawan, ito ay isang aso. Dinila ng aso ang kuwak. Okay, magaling. Bigyan natin ng 10 palakpak ang pangalawang pangkat. Tingnan natin kung tama pa yung ating sana. Okay, sa unang pangkat. Tama lahat ang inyong mga sagot. At nakakuha na 10 puntos. Okay, sa pangalawang pangkat. Tama din lahat ang inyong mga sagot. Kayo ay nakakuha na 10 puntos. At dito na nagtatapos ang ating talakayan. Paalam mga bata.